Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Manolito. Kasalukuyang nakatira kami dito ng aking pamilya sa Laguna. 73 anyos ang edad ko po ngayon, pero sa awa ng Diyos, malakas pa naman ang aking pangangatawan at matalas pa ang memorya. Kuya Bari, ako po'y tubong Mindanao. Matagal din po akong naninirahan sa isa sa mga bayan doon kasama ng aking mga magulang at mga kapatid. Kabilang po ang pamilya ko dati sa masasabing malaki pero mahirap. Marami kasi kaming magkakapatid at ang tanging hanap buhay ng mga magulang ko po ay pagsasaka. Wala po kaming sariling bukid. Nakikisaka lang ang aming ama't ina sa mga nagmamay-ari ng malalawak na bukirin sa aming lugar. Sadya pong napakahirap ng buhay namin noon. May mga araw na sumasala kami sa pagkain. Kung minsan pa nga, 1 hanggang 2 araw kaming hindi nakakakain at mainit na tubig lang ang tanging pampainit sa kumukulong mga sikmura namin. Marami po sa mga kapatid ko ang hanggang elementarya lang ang natapos. Dala na rin kasi ng kahirapan kung kaya hindi na silang makayang pag-aralin pa ng aking mga magulang ng kahit hanggang sekundarya lamang. Kung kaya't sa halip na makapag-aral ay naging katulong na lang sila ng nanay at tatay namin sa pagbubukid. Ang ilan sa mga ate ko ay nagsipag-asawa na lamang para matakasan ang sobrang kahirapan ng aming pamilya. Noong makatapos ako ng elementarya, ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Sa sariling sikap ay pinilit ko na makapagtapos ng pag-aaral. Isa kasi talaga ito sa pangarap ko, Kuya Bari, ang makapagtapos hanggang kolehiyo at magkaroon ng isang magandang trabaho nang sa ganoon ay maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan kahit papaano. Kung ang mga kapatid ko ay sumasama na lamang sa mga magulang ko upang magsaka, ako naman po ay iba ang naging diskarte. Sa palengke ako nakahanap ng aking pagkakakitaan. Lahat ng pwedeng gawin doon para kumita lamang ng pera sa malinis na paraan ay pinasok ko po. Kagaya ng pagkakarga, tagalinis ng mga pwesto at kung minsan ay utusan. Lahat ng trabaho kahit mabigat at mahirap ay pinagtatyagaan ko na lamang po. May maipangtustos lamang sa aking pag-aaral. Hindi naging madali sa akin ang magtrabaho habang nag-aaral, Kuya Bari. May mga pagkakataon pa rin kasing kinakapos pa rin ako sa mga panggastos ko sa eskwela. Kinakailangan ko kasing tumulong sa mga magulang ko sa mga gastusin naman nila sa bahay. Bagamat hindi naman sila po nangihingi sa akin, hindi ko rin naman sila matiis na makitang walang makain, lalong-lalo na yung mga kapatid ko at iyong mga nakababata sa akin. Sa dami kasi namin, Kuya Bari, hindi na sumasapat talaga ang kinikita ng mga magulang ko sa kanilang pagsasaka, lalo't porsyentuhan lamang ang mga iyon. Gayunpaman, kahit mahirap ang buhay, tuloy lang po ako sa paglaban alang-alang sa pinapangarap kong magandang kinabukasan. Noong tumungtong ako sa 3 taon ng sekundarya, nagkaroon ako ng mga kaklasing kasundong-kasundo ko. Sina Gregorio, Mariana at Juanito. Kagaya ko rin silang nagsusumikap na makapag-aral sa sariling paraan. Ito siguro ang dahilan kung bakit nagkakaintindihan kaming 4 dahil pare-pareho kami ng pinagdadaanan. Hanggang sa tumungtong kami sa huling taon ng high school, magkaklase pa rin kami. Pare-pareho kaming nangarap na kapag nakapagtapos na kami ng sekundarya, naway makapagpatuloy pa rin kami
hanggang kolehiyo. Ngunit bago pa man kami dumating doon, ay kailangan muna naming isipin kung saan kukuha ng pangtustos o panggastos namin para sa darating naming pagtatapos. Malapit na ang petsa ng graduation namin, Kuya Bari, pero hindi pa rin kami nakakabayad ng pang-arkila namin ng aming toga. Hanggang sa isang araw, may mga nakilala kaming mga estudyanteng kolehiyo. Noong una ay lumapit lang ang mga ito sa amin upang magtanong kung may kakilala kaming nagtatrabaho daw sa sementeryo. Kailangan daw kasi nila ng kalansay ng tao para sa kanilang panggrupong proyekto. Ani ng mga ito, handa raw silang magbayad kapalit ng kailangan nilang kalansay, basta't kaya daw nila ang presyo. Napag-alaman namin na mga mag-aaral pala sila ng medisina. Nagulat kami nang biglang magpresenta itong si Gregorio na sa amin na lang sila bumili ng kailangan nilang kalansay. Anya, may tiyuhin daw siyang sepulturero sa isang sementeryo at matutulungan daw kami nitong humanap ng mga buto. Natuwa naman at sumang-ayon ang mga estudyanteng iyon at nakipagsundo sa halagang 200 piso kapalit ng isang kalansay. Kuya Bari, noong mga panahong iyon, malaking halaga na po ang 200 piso at siguradong matutugunan nito ang suliranin namin sa pambayad na pang-arkila ng toga at sobra-sobra pa nga kung tutuusin. Ngunit hindi naman totoong may sepulturerong tiyuhin itong si Gregorio. Gawa-gawa lang daw niya iyon para makumbinsi ang mga kausap naming estudyante na sa amin bumili ng kalansay. Kaya ang nangyari tuloy, bigla naming naging problema kung saan kami kukuha ng kalansay na ipagbibili naman sa mga estudyanteng iyon. May naisip naman agad na solusyon itong si Gregorio. Ang sabi niya ay may alam daw siyang sementeryo kung saan maaari kaming makahanap ng kalansay na kakailanganin namin. Sigurado pa raw siya doon na walang sisita sa amin dahil wala raw na nagbabantay doon. Kaya noon din ay nag-usap-usap kami at gumawa ng plano kung papaanong makakapunta sa sinasabi niyang lugar. Napag-alaman namin na ang tinutukoy pala niya ay ang abandonadong sementeryo na nasa isang liblib na sityo. Nasasakop pa naman ng baryo namin ang nasabing sityong iyon. Gayunpaman, maituturing pa rin itong liblib dahil nasa pinakadulo ito ng aming baryo. Bukod sa may kalayuan nito sa kalsada, matarik po at mabato rin ang mga daan sa lugar na ito at kung panahon naman ng tag-ulan ay talaga pong maputik at napakadulas doon. Dati naman daw ay may mga nakatira sa sityo na ito, kaya nga raw nagkaroon ng sementeryo doon. Doon daw talaga dati inililibing ang mga namamayapang mahal sa buhay ng mga residente sa baryo namin at mga kalapit naming lugar. Ngunit simula raw noong nagkaroon ng konkretong kalsada sa baryo namin papuntang bayan at nagkaroon na rin ng mas malapit na sementeryo, unti-unti nang naglipatan ang mga nakatira dito sa mga kanugnog nitong sityo. Mas pipiliin nga naman ng mga nakakarami ang tirahan na malapit sa bayan at naaabot ng linya ng kuryente at may daanan ng mga sasakyan. At dahil nga po halos wala nang nakatira, nagmukha ng abandonado ang nasabing sityo. Simula rin noon, nagkaroon na ng mga kwento-kwentong pinaninirahan na ito ng mga kung ano-anong elemento gaya ng mga maligno, impakto, multo at pati nga raw mga aswang. Sadya raw kasing kaakit-akit sa mga ganoong uri ng nilalang ang tahimik at liblib na lugar. Kaya naman, tila
Nag-aalangan pa kaming tatlo ni na Mariana at Juanito noong una sa naisip na plano nitong si Gregorio. Bukod kasi sa nakakatakot ang lugar na pupuntahan namin, ay talagang diskumpiyado rin kami kung may makukuha ba kaming kalansay sa sementeryong naroroon. Sa tagal kasi ng panahon, hindi malayong nilamon na ng lupa ang mga nicho doon. Ngunit talagang desidido itong si Gregorio na magkapera kami, kaya kinumbinsi niya kami na wala naman daw mawawala kung magbabakasakali daw kami. Isa pa, ang tatanda na raw namin para maniwala sa mga multo o mga aswang, lalo't puro mga kwentong barbero lamang daw ang tungkol sa mga sinasabing nilalang at wala pang nakakapagpatunay na talagang totoo nga ang mga ito. Dahil na rin sa pangungumbinsi niya, ay napapayag niya rin kami. Sadyang gusto rin namin kasing magkapera para may maipambili kami ng mga gagamitin namin sa nalalapit naming graduation. Gusto rin kasi namin na kahit papaano po ay magmukha naman kaming presentable sa araw na iyon, lalo't minsan lang namin ito mararanasan. Araw ng Sabado. Dahil wala kaming pasok nito sa eskwela, ay sa nasabing araw namin isinagawa ang planong pagpunta sa sementeryo sa liblib na sityo. 8 pa lamang ng umaga, lumakad na kami nang sa ganoon ay hindi kami abutin ng dilim sa pag-uwi. Nagdala na rin kami ng isang piko at isang pala na gagamitin naming panghukay at isang malaking sako kung saan naman namin ilalagay ang kalansay na makikita namin doon. Maliit lang naman daw ang sityo na iyon, kaya sa palagay namin, hindi kami mahihirapang makita kaagad kung saan naroroon ang pakay naming sementeryo. Makalagpas ng tanghali nang marating namin ang sityo, at sa umpisa ay hindi namin maiwasang makaramdam ng matinding pangingilabot habang naglalakad kami sa lugar na iyon. Naku Kuya Bari, totoo palang kasing mukhang nakakatakot doon. Kahit tirik na tirik ang araw, nagmumukhang gabi dahil may kadiliman ang lugar gawa ng mga naglalakihang puno at madadawag na damo sa buong paligid. Tila nakakapanindig balahibo rin ang uri ng tunog ng mga kulisap at huni ng mga ibon. Kakaiba rin ang amoy ng hangin doon. Parang masangsang na hindi maintindihan. Mabuti na lang at hindi nagtagal. Nakita na namin kaagad ang nag-iisang sementeryo rito. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Mabilis na kaming naghanap ng kalansay para makauwi kaagad kami. Makikita pa naman ang karamihan ng mga nicho roon taliwas sa inaasahan naming kinain na ng lupa ito. Yun nga lamang, halos lahat ng mga ito ay sira-sira na at wala ng laman ng mga kalansay. Marahil nga ang iba sa mga ito ay inilipat na ng mga mahal nito sa buhay at ang iba naman ay nilamon na rin ng lupa sa tagal ng panahon. Halos mawala na kami ng pag-asa at naiisip na naming umuwi ng dapit hapon ay wala pa rin kaming nakikitang kalansay. May nakita naman kaming mangilan-ngilang mga buto ng tao roon pero hindi magkakatugma ang mga parte. Ang kailangan kasi namin Kuya Bari ay kumpletong kalansay. May ilang sandali pa kaming nagpalibot-libot sa masukal na libingan hanggang makakita kami ng isang nakatayong hugis krus na gawa sa semento na bahagyang nakalubog sa lupa. Naisip naming baka may nakalibing pa roon, kaya dali-dali naming hinukay ang paligid nito. Hindi rin naman nagtagal at nakahukay kami ng mga buto rito at mukhang sa wakas ay sinuwerte na rin kami dahil kumpleto pa po ang mga bahagi ng kalansay na iyon.
Agad naming kinuha ang mga ito at inilagay kaagad sa sako naming dala. Nagmamadali na sana kaming umalis doon dahil magdidilim na. Subalit natigilan kami nang may bigla na lang sumulpot sa harapan namin. Isa ay yung matandang lalaki na masama ang pagkakatingin sa amin at galit kaming tinanong kung anong ginagawa namin doon at bakit namin kinukuha ang mga butong iyon. Ngunit sa halip na magpaliwanag, lakas loob na itinulak ni Gregorio ang matandang lalaki, sabay sigaw sa amin ng, "Takbo na!" Kumaripas na rin ako ng takbo nang makita kong nagpulasa na ang mga kasama ko. Mabuti na lang po at mahigpit ang pagkakahawak ko sa sako ng mga buto at hindi ko ito naiwan. Bagamat mabilis kaming nagtatakbuhan ay hindi kami naghiwa-hiwalay. Napag-isipan namin na kung bakit nagagalit ang lalaking iyon, napagtanto naming mga buto siguro ito ng asawa ng matandang lalaki ang nakuha namin. Habang hinahabol kasi kami nito ay sumisigaw siya na ibalik daw namin ang mga buto ng asawa niya. Nang sa tansya namin ay naiwan na sa malayo ang matandang humahabol sa amin, huminto muna kami saglit para magpahinga. Pare-pareho na rin kasi kaming hinihingal dahil sa naghalong pagod at kaba. Nagkatinginan pa nga kaming magkakaibigan eh. Ngunit sa isang banda, naisip kong ibalik na lang kaya namin ang mga butong iyon dahil nakakaawa rin naman si Tatang. Ngunit ayaw naman pumayag ni Gregorio dahil malaki na raw ang naging pagod namin sa paghahanap nito. Isa pa, sayang din daw ang ibabayad sa amin ng mga kausap naming estudyante para sa kalansay na iyon. Sa huli, pinanindigan pa rin namin ang pagkuha sa mga butong iyon. Ang buong akala namin, Kuya Bari, ay hindi na kami magagawang abutan ng humahabol sa amin dahil nga matanda ito at uugod-ugod. Nakahinga na sana kami ng maluwag, ngunit gano'n na lang ang gulat namin nang biglang nasa daraanan na namin itong si Tatang. Kitang-kita namin ang galit sa mukha niya habang sinasabing ibalik namin ang buto ng asawa niya. Tila maglalabasan ang mga liti dito sa mukha at buong katawan niya sa panggigigil sa amin. Akma sanang tatakbo kami ulit nang walang ano-ano'y naghihiyaw ito habang tila unti-unting nagbabago ang anyo niya. Hanggang sa naging pangit at nakakatakot ang kanyang mukha. Dumoble ang laki ng kanyang bibig at mula roon ay nagsiusli ang matatalas at mahahaba nitong mga ngipin. Isa lang ang aming naisigaw. Ito ay aswang. Sa takot ay nagkanya-kanya kami ng karibas ng takbo at sa pagkakataong ito, Kuya Bari, ay nagkahiwa-hiwalay kami. Hindi ko na alintana kung saan gumawi ang mga kasama ko. Kasi tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo ng mabilis na ang tanging nasa isip ay makaalis lamang sa lugar na iyon at makauwi sa amin ng ligtas. Subalit sa aming apat, mukhang ako ang nakursunadahan ng aswang na habulin dahil nang mapalingon po ako ay nakita kong nakasunod pala ito sa akin. Lalo ko pang tinulinan ang pagtakbo ko sa takot na maabutan niya ako. Hindi ko na mapigilang mapaiyak habang umuusal ng dasal. Naghalo-halo na po ang mga luha, uhog at pawis ko habang tumatawag ng mga santo. At sa kamalas-malasan pa, bigla akong nadapa matapos kong mawala ng balanse dahil nga sa bilis ng aking pagtakbo. Napapikit ako sa sakit at pakiramdam ko pa ay mawawalan ako ng ulirat matapos kong bumagsak ng malakas sa mabatong lupa. Subalit nang maalala ko ang aswang na humahabol sa akin ay muli akong napadilat at mabilis na napabangon.
Noon ko naman namalayang hawak ko pa rin pala ng mahigpit ang sako ng mga butong kinuha namin sa sementeryo. Naalala kong ito ang siyang dahilan kung bakit hinahabol ako ng aswang. Noon ko rin naisip na kung mga buto nga ito ng asawa ng aswang na humahabol sa akin, marahil ay aswang din ang nagmamay-ari ng kalansay na iyon. Dahil doon, kinilabutan akong ibinato ng malakas ang hawak kong sako sa aswang na papasugod na rin sa akin ng mga oras na iyon at pagkatapos ay kumaripas ulit ako ng takbo. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal nagtatakbo, Kuya Bari. Basta't ang huling natatandaan ko na lang ay nakakita ako ng papalapit na liwanag at hinarang ko ito. Pagkatapos po noon ay wala na akong maalala pa sa mga sumunod na nangyari. Namalayan ko na lamang na naroroon na ako sa bahay namin matapos kong magising. Talagang abot-abot ang pasasalamat ko nang masiguro kong buhay pa nga ako at ligtas. Napag-alaman ko sa aking mga magulang na isang mag-asawang kakilala namin ang naghatid sa akin doon matapos nilang muntik na akong masagasaan. Bigla ko na lang daw kasing iniharang sa daan ang sarili ko at pagkatapos ay nawalan daw ako ng malay. Mabuti na lamang daw hindi ganoong kabilis ang takbo ng sasakyan nila at hindi ako nabangga. Ikinuwento ko naman, Kuya Bari, sa mga magulang ko ang lahat ng nangyari sa akin. Mula sa pagkuha namin ng mga buto sa sementeryo sa liblib na sityo hanggang sa paghabol sa amin ng aswang. Dahil dito, nakatikim tuloy ako ng pangaral kina nanay at tatay. Nang dahil lang sa kagustuhan naming magkakaibigan na magkapera, ay muntik na kaming mapahamak pa. Ayon din sa kanila, marahil ang aswang na nakainkwentro namin ay isa daw sa matandang mag-asawa na nakatira sa nasabing sityo at bali-balita noon sa lugar namin na aswang di umano ang mga ito. Ayon pa sa usap-usapan ay may nakakita raw sa matandang mag-asawa habang nagpapalit sila ng anyo at naging mga aswang. Kaya nga raw mula noon ay pinakaiiwas-iwasan na talaga ng marami ang magawi sa lugar na iyon sa takot na makaengkwentro nila ang mag-asawang aswang at maging biktima ng mga ito. Tungkol naman po sa mga kaibigan ko, kagaya ko, nakauwi rin naman sila ng ligtas. Hindi rin naman daw nila sukat akalain na ako pala ang pinuntiryang habulin ng aswang dahil nasa akin pa pala ang sako ng mga buto nun. Hindi na rin daw nila naisip na hanapin ang isa't isa sa takot na tuluyan silang mapahamak. Kinabukasan na kami noon nagkita-kita nang puntahan nila ako sa bahay namin. Sobrang pasasalamat naming apat dahil pare-pareho kaming ligtas na nakauwi bagamat talagang nakakatakot ang naranasan namin, Kuya Bari. Naging usap-usapan sa baryo namin ang karanasan naming iyon. Nagsilbing babala rin sa iba ang nangyari sa amin para tuluyan ng iwasan talaga ang pagpunta sa liblib na sityo. May mga kinauukulan naman ang pumunta sa nasabing lugar para magsaliksik doon at para hanapin na rin ang matandang aswang na sinasabi namin. Ngunit sa kasamaang palad, wala na silang natagpuan na kahit sinong nakatira doon. Dumating ang araw ng pagtatapos namin sa eskwela at sa awa naman po ng Diyos, nairaos namin ito kahit wala kaming pera. Bagamat napurnada ang pagkakaroon sana namin ng pambili ng mga gagamitin namin sa graduation at may mga mabubuting loob naman po ang bumili ng mga ito para sa amin, gaya ng mga damit at mga bagong sapatos.
Pati na rin po ang pag-arkila sa mga toga naming 4 ay sinagot na rin nila. Ito ay ang mga guro namin sa paaralan. Bilang regalo na rin daw nila sa amin dahil sa kasipagan namin sa aming pag-aaral. Sa tulong din ng mga guro naming ito, nakapag-aral kaming 4 ng libreng vocational course sa kolehiyo. Nang makapagtapos ako, ay nakipagsapalaran akong magtrabaho sa ibang bansa. Naging maayos na rin ang buhay ng mga magulang at mga kapatid ko sa probinsya sa paglakad ng panahon. Ako naman, Kuya Bari, ay dito na nanirahan sa Laguna simula noong makapag-asawa at nagpasyang manatili na lang sa sarili nating bansa. Magpahanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang mga dati kong kaibigan bagamat wala na akong balita pa sa kanila. Maging ang naging karanasan namin noon sa aming baryo ay naaalala ko pa rin na bagamat naghatid sa amin ito ng katatakutan ay naging daan naman para matupad ang pangarap naming makapagtapos ng pag-aaral. Sa tuwing naaalala ko po ito, Kuya Bari, ay napapangiti na lamang ako. Naaalala ko pa talaga ang mga kalokohan naming magkakaibigan. Mga kalokohan na minsang muntikan na kaming mapahamak dahil doon. At hindi pa rin talaga maalis-alis sa aking isipan ang itsura ng matandang aswang na aming nakasalamuha sa abandonadong sementeryong iyon. Doon pa lang talaga ako naniwala na totoo ang mga aswang at nananatili pa rin silang nakikisalamuha sa ating araw-araw na buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay maitampok nyo rin po ito sa inyong YouTube channel, Kuya Bari. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng mga nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Manolito. Lakad-takbo ang ginawa ko. Hingal na hingal at halos madapa na ako sa sobrang pagod. Ngunit hindi naman ako maaaring huminto sa takot na mahuli ako ng mga taong humahabol sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan pa ba ako pupunta. Wala na akong mapagtanungan. Sawang-sawa na ako sa paghingi ng tulong sa mga taong kalaunan ay ipagkakatiwala din naman ako sa mga taong hayok sa laman at gustong sirain ang aking pagkababae. Kuya Bari, ako nga po pala si Lisa at nais kong ibahagi po sa inyo ang aking naging karanasan noong ako ay dalagita pa lamang. Tagaktak na ang mga pawis ko ng mga panahong iyon. Maging ang aking buong katawan ay nanginginig sa sobrang takot. Gusto kong bumunghalit ng iyak. Ngunit alam ko namang oras na gawin ko iyon ay tiyak na ang kapahamakan ko. Aaminin ko, isa akong babaeng mababa ang lipad. Hinahabol ng mga taong halang ang kaluluwa, utusan ng mga sindikato at mga taong walang ibang magawa sa buhay kung hindi ang abusuhin ang kanilang kapwa. Hindi na ako makakaalis pa sa kinasasadlakan kong ito. Lalo na't wala na akong ibang mapupuntahan dahil wala na akong pamilya. Wala na akong kaanak. Mangyak-yak na naghanap ako ng lugar sa pagtataguan hanggang sa makarating ako sa isang masukal na kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa lugar na iyon pero kailangan kong makipagsapalaran. Pigil ang hininga ko habang tila tuko na nakakapit sa isang madahong sanga ng puno. Kampante akong hindi makikita roon nang humahabol sa akin, kaya tahimik akong naghintay
hanggang sa makarinig ako ng mga kaluskos. Akala ko ay kung ano na. Mabuti na lang hindi tao ang pinagmumula ng ingay na iyon kung hindi mula sa mga panggabing hayop na nagsisimula ng gumising sa kailaliman ng gabi. Halos mabingi ako dahil sa sobrang lakas ng tambol ng aking dibdib. Puno ng tensyon ang paligid, kagaya ng nararamdaman kong takot para sa sarili. Matinding pagpipigil ang ginawa ko upang huwag makalikha ng ingay nang mapatapat sa kinaroroonan ko ang isang kahindik-hindik na postura ng taong humahabol sa akin. Nasa 5 sila at alam kong ako ang hinahanap. Kung bakit kasi ba ako nakipagsundo sa kanila, di sana'y malaya ako ngayon at walang kinatatakutan. Pinaglandas ko ang aking tingin sa isa sa mga kalalakihan. Sila ang mga utusan ng amo kong sindikato na walang ibang ginawa kung hindi ang pumatay ng tao, tadtadin ng karne at isilid sa lata na parang kagaya ng mga ibinebenta sa tindahan. Nakalulungkot lang isipin na ako ang tagahila ng mga taong balak biktimahin niya. Kaya naman, nang magpunta ako sa kanilang bodega nang walang daladala, ako naman ang pinangarap nilang patayin para maisilid lamang sa isang lata. Umangal ako. Hindi pwede ang gusto nila. Ayaw ko pang mamatay at hindi pa ako pwedeng magpakamatay. Kahit wala na akong kaanak, ay gusto kong makita ang kagandahan ng mundo. Yung walang malulupit at walang masasama, malayo sa kapahamakan. Muli kong pinagmasdan ang katawan ng isa sa mga kalalakihan, iyong nagsisilbing magkakatay nila. Hindi ko maiwasang matakot nang masulyapan ang malaki at mabalahibong katawan nito. May nakasukbit na mga bala sa balikat at may nakataling mabigat na kadena sa liig nito. May hawak itong palakol na halos kinakalawang na sa kalumaan. Pumikit ako ng mariin upang wag silang mapansin, ngunit ganoon na lang ang panghihilakbot ko nang may mapansing hinihingal na nilalang sa gilid ko. Damang-dama ko pa ang mainit nitong hininga na dumadapo sa aking tenga. Nanigas ang buo kong katawan dahil sa labis na pangingilabot. Tila ako'y papanawa ng ulirat habang nagdedesisyon kung lilingon ba ako o wag na lang. Ngunit mas nanaig ang una kong desisyon, kaya naman dahan-dahan akong lumingon. Todo ingat na wag akong mapansin ng mga tao sa baba. Ngunit gano'n na lang ang panghihilakbot ko nang ang mismong humahabol sa akin ang nasa tabi ko na. Papaano siya nakaakyat sa aking kinaroroonan? Walang babalang tumalon ako sa aking inakyatang sanga at kumaripas ng takbo. Nanginginig ang mga kalamnan na pinapakiramdaman ko ang paligid. Lakad lang ako ng lakad kahit alam kong madilim dahil gabi na. Sa bagay, mas mabuti na ito kaysa sa halos mapugto ang aking hininga dahil sa katatakbo. Hindi ko na kasi nararamdaman ang presensya ng mga humahabol sa akin, kaya malamang nailigaw ko na sila. Pilit kong inaaninag ang daan na aking tinatahak. Umaasa akong may mga mabubuti pang tao sa paligid kung saan pwede ako humingi ng tulong. Kalaunan, nakarating ako sa pusod ng kagubatan. Kahit gabi na ay maliwanag pa din sa bahaging iyon. Nasisinagan kasi ito ng maliwanag na buwan. Sinigurado kong wala ng ibang tao sa lugar na iyon nang mapagpasyan kong magpahinga na at tahimik na tumawag sa Panginoon para umusal ng munting pasasalamat dahil nakaligtas akong pansamantala sa mga taong may masamang binabalak sa akin.
Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakaupo sa batuhan para magpahinga. Bigla kasi akong dinalaw ng matinding antok, dala ng pagod na hindi ko matanggihan. Nang muli akong dumilat, madilim pa din, ngunit alam kong hindi na ako nag-iisa. May nararamdaman akong presensya na nagmumula sa isang estranghero. Bumalik ako ng bangon at sinubukang tignan kung sino nga ba ito. Napakunot na lamang ako habang pinagmamasdan siya na seryosong naglalakad papunta sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Pumasok siya doon at nagtagal, kaya bigla akong nakaramdam ng pagkainip. Naisipan kong silipin siya habang nakatago. Kinilabutan ako ng husto sa naabutan kong tagpo. Abala ang babaeng ito sa pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko maintindihan kung bakit gayon na lang ang tindi ng aking kilabot. Nakita ko kasi kung papaano humaba ang dila niya at dinidilaan niya ang kanyang mga sugat na kagaya ng sa aso. Nasaksihan ko kung papaano parang mismong naging pambura ang kanyang dila na tinatanggal ang lahat ng sugat sa kanyang balat. Niwala siyang itinira maski isa dahil ang sugat at ang mga kalmot din sa kanyang likuran ay nagawang maglaho. Hindi ko naman alam na sugatan pala siya at saka lumabas ng madilim na sulok nang parang walang anumang nangyari sa kanya. Nagkagulatan kami nang salubungin ko siya pagkalabas niya. Sa mababang tinig ay tinanong niya ako kung ano raw ang kailangan ko at kung bakit ako naroroon. Lumuhod naman ako sa estrangherang babae at nagmakaawa. Sinabi ko sa kanya na hinahabol ako ng mga armadong lalaki at gusto nila akong patayin. Lumuhod ako sa labis niyang pagkabigla, kaya naman sinabi ko sa kanya kung pwede ba akong sumama na lang sa kanya dahil wala na din naman akong uuwian at ayaw ko namang bumalik sa aking pinanggalingan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Iiyak ba o matutuwa nang sabihin niyang pwede akong sumama sa kanya basta daw walang sisihan. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Basta na lang ako sumama sa kanya kahit hindi ko pa alam kung ano ba ang mayroon sa kanya at nagtungo sa bahay nila. Nagpakilala sa akin ang babae bilang si Ara. Maganda si Ara at maputi. Malamyos ang boses at masyadong misteryosa. Gayunpaman, masaya ako dahil hinayaan niya akong manatili sa kanyang tahanan. Nagsilbi akong katulong sa kanyang bahay kahit hindi naman talaga niya ako inuobliga sa pagtatrabaho. Anya, ang kiningkong sa akin ang kanyang bahay at huwag aalis nang hindi niya nalalaman. Magkasama kami sa umaga samantalang umaalis naman siya sa gabi. Kung saan siya nagtutungo, siya lang ang nakakaalam. Basta pagsapit ng umaga, may daladala na siyang sangkaterbang karne na niluluto namin at matyagang pinakukuluan. Tila kami nagpepiyesa sa pagkain kahit dalawa lang kami. Nang sumapit ang umaga, napapagod siyang natulog na parabang hapong-hapo sa kanyang naging lakad kagabi. Nang sumapit muli ang dilim, muli siyang gumising. Sa pagkakataong iyon ay tinuruan niya ako ng mga pangunahing galaw kung papaano ipagtanggol ang aking sarili. Naging magaan ang pakiramdam ko kay Ara. Naging mas malapit kami hanggang naisip ko na para siyang sarili kong kapatid
Lahat-lahat ng aking nakaraan ay alam na niya. Ang takot at ang mga pangarap ay sinabi ko rin sa kanya. Minahal ko si Ara ng higit pa sa sarili kong dugo. Sa tuwing mag-uusap kami, hindi ko mapigilang mamangha sa sinabi niyang naging interesante sa kanya ang hitsura ng buwan sa gabi. Nakakaakit raw at nakahihipnotismo. Tila tinatawag siya at binibinyagan. Natuwa ako kagaya niya dahil gustong-gusto ko din ang tumitig sa buwan. Bata pa lang po ako ay gustong-gusto ko nang tumingala sa langit. Natutuwa ako sa nakikislapang mga bituin na tila mga alitap-tap kung magbigay liwanag sa aking mga mata. Hindi ko lang lubos na maintindihan na noong mga panahong iyon ay iba na pala ang ibig niyang sabihin. Napansin ko na lamang ang pag-iba ng kanyang mga kilos nang siya ay magpaalam sa akin na normal lang daw sa kanya ang umalis at humalo sa kadiliman. Madalas siyang lumabas ng bahay sa gabi at umuubing masaya sa madaling araw. Ilang beses na niyang ginawa iyon at hindi ko mapigilang mag-alala. Baka kasi kung ano ang mangyari kay Ara kapag nagtagal siya sa labas. Baka saktan siya o pagkatuwaan ng mga tao at husgahan. Hindi siya nahiya nang sabihin niya sa aking isa siyang manananggal. Maraming beses na daw siyang nakapambiktima at nagagawa niyang pumatay ng tao nang walang awa. Napayuko ako at sinabi sa kanyang ako man ay isang kriminal. Isa akong taong kinasangkapan ng mga taong halang ang kaluluwa para makahatid ng biktima sa kanila. Ngumiti siya sa akin sabay sabing wala daw akong dapat ipag-alala. Pareho lang daw kami at hindi niya ako dapat husgahan. Magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa at wala na akong iba pang hinahangad kung hindi ang tumanda kasama siya. Lahat ng paalala ko ay pinapakinggan ni Ara, ngunit nginitian niya lamang ako bilang ganti. Natatakot kasi ako na baka saktan siya ng mga tao oras na malaman nila ang katotohanan tungkol sa kanya. Itinakda ko na ang sarili bilang tagapagbantay niya. Kahit hindi ko man magawang ipagtanggol pa ang aking sarili. Palagi akong pinagsasabihan ni Ara na huwag mag-alala. Hindi raw ako dapat mabahala sa kanya dahil kaya niya naman daw ang kanyang sarili. Sanay na siya na sumuong sa panganib. Kahit nagdadalawang isip ako sa kanyang sinabi, pinilit kong maniwala dahil alam kong hindi naman siya masamang uri ng aswang. Karamihan sa kanyang pinapatay ay ang mga taong walang ibang magawa sa buhay kung hindi ang maging pasakit sa kapwa-tao. Sa madaling salita, ang kanyang mga binibiktima ay ang mga taong abusado. Hinihimay daw niya ang mga lamang loob ng mga ito at nilalantakan ng sariwa. Sa paniniwalang kaya niyang mas maging malakas bilang aswang. Sa katunayan niyan, ipinakita niya sa akin ang kanyang hitsura habang nagbabago ng kanyang anyo. Ipinakita niya sa akin kung papaano niya ibigkas ang isang ritual na gawain daw talaga ng mga aswang kagaya niya. Habang nagsasalita, isinabay niya ang pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan na tila ba sinasadyang pakintabin ang kanyang malaporselanang balat. Maya-maya lang, nagulat ako. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago at nakahihindik na. Tinubuan siya
ng mahahabang pangil at kuko na animoy mga kutsilyong kayang bumuta sa kanyang kalaban sakali mang may magtangkang umatake sa kanya. Ang kanyang mga braso ay kanyang iniangat sabay labas ng kung anong balahibo mula sa kanyang kilikili. Nagmistula itong pamaypay nang bumukadkad at tinakpan ang butas sa kanyang balikat sabay naging isang malaking pakpak. Akala ko tapos na ang pagpapakita niya sa kanyang tunay na katauhan, ngunit hindi pa pala. Narinig ko ang tila pagkapunit ng kanyang balat sa bewang hanggang sa dahan-dahan itong nahati at naging isang manananggal. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Kay pupula ng kanyang mga mata habang nanlilisik akong pinagmamasdan. Bigla akong nagmakaawa sa kanya nang umangil siya sa akin. Akala ko ay hindi niya ako nakilala, ngunit nagulat ako nang sabihin niyang hindi niya ako nakakalimutan. Kahit nasa pagkakataong aswang siya, ay kaya daw niya akong kilalanin kagaya ng nakagawian namin, kaya wala daw akong dapat ipag-alala. Ibinalik niya ang anyo sa dati at madamdamin akong niyakap. Aniya, kahit kailan daw ay hindi niya ako sasaktan at nakahanda siyang ipagtanggol ako sa lahat ng taong gustong manakit sa akin. Nag-iyakan kaming dalawa at nagkasundo. Nangako kami na walang iwanan at kikilatisin muna ang bawat lalaking iibigin naming dalawa. Hindi naman daw namin maiiwasan na magkaroon ng mga minamahal at suportado namin ang isa't isa. Matapos ang puso sa puso naming usapang iyon, balik kami sa dating gawi. Siya sa pag-alis sa gabi, samantalang ako naman sa matyagang paghihintay sa kanyang pagdating. Subalit may mga panahong talagang hindi maiiwasang makaramdam ako ng pagkaburyong sa aking pag-iisa. Minsan ay naisip kong sundan siya. Nasaksihan ko kung papaano siya umatake sa kanyang mga biktima. Una, pinatay niya ang matandang lalaking kilala niya. Sunod ay dinali naman niya ang alagang baboy nito. Nakita ko siyang kumakain ng naghihingalong baboy. Tinatanggalan niya ng mga lamang loob at nilalantakan na tila ba isang napakasarap na putahe ang nakahain sa kanya. Ang lalaking may-ari naman ng baboy ay halos katayin na niya at tanggalan ng mahalagang lamang loob sa kasarap na nilantakan. Binalian at tinanggalan ng dugo na animoy tubig kung kanyang sipsipin. Sindak na napatakip ako ng aking bibig upang mapigilan ang pagpapakawala ng isang matinis na sigaw. Ewan ko ba kung bakit biglang nanumbalik ang takot ko mula sa mga taong nananakot at humahabol sa akin. Nakikita ko ang mga taong ito sa kanyang paraan ng pagkatay at pagiging mabangis. Buong akala ko ay maingat na ako. Iyon nga lang, napansin ako ni Ara. Nabigla siya nang makita akong kanina pa siyang pinagmamasdan. Tila hindi niya inaasahang naroon ako at nasaksihan ang kanyang ginagawa. Ngunit sa halip na magalit, yuko ang ulong lumapit siya sa akin at magpapaliwanag raw siya sa kanyang ginawa. Wala naman akong makapanggalit sa aking puso. Sa halip ay naawa ako sa kanya. Alam ko kung gaano kahirap itago ang kanyang tunay na pagkatao. Walang salitang namutawi sa aking labi nang lapitan ko si Ara at mahigpit na niyakap.
sinabi ko sa kanya na wala akong karapatang panghimasukan ang kanyang personal na buhay. Sinabi niya sa akin na hindi naman daw niya kontrolado ang kanyang pagkatao. Nakakaamoy siya ng sariwang dugo at nalalaman niya kung saan ito banda. Kaya niyang hulaan ang mga taong may makapal na laman loob at nakakaramdam din siya ng takot. Kaya niyang gawin ang imposible at mga bagay na hindi inaasahan. Kapag ka nauuhaw siya o nagugutom, tanging kaya niyang gawin ang manghuli ng mga ligaw na hayop na papatid sa naghuhurimentado niyang katauhan. Ngunit kapag talagang gutom na gutom daw siya, hindi na niya mapigilan ang sarili na dumaluhong sa kalsada at tumangay ng tao. Pero maliban lang daw sa akin, hindi niya ako kayang saktan. Ngumiti lamang ako sa kanya, sabay sabing kahit ano pang gawin niyang pananakot sa akin ay hindi ako matatakot sa kanya. Wala akong pakialam kung anuman ang gawin niya sa buhay. Mahal ko siya at siya na lang ang kayamanang mayroon ako sa aking buong buhay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang gabi, hinintay kong makaalis si Ara saka inihanda ang aking sarili. Nagpunta ako sa madilim na kalsadang papunta sa bayan. Matagal na akong hindi napapagawi doon kaya alam kong hindi na ako kilala ng mga tao. Naupo ako sa isang malaking putol na kahoy at matyagang naghintay. Batid kong may daraan pa kaya sinadya kong mag-abang habang hinahasa ang aking dalang palakul. Ilang saglit lang, may namataan akong lalaking tila nagmamay-ari na ng kalsada. Mukhang lasing na lasing ito at hindi na makapaglakad ng maayos. Tinitigan ko ang nasabing lalaki at nakita ng malinaw ang kanyang mga mata. Natatandaan ko, siya ang isa sa mga lalaking humabol sa akin noong gabing tumatakas ako sa kanila. Kaano na nga ba katagal? Mukhang taon na ang nakalipas mula nang tumakas ako sa kamay ng hayop ng mga lalaking iyon. Kinutya nila ako at pinangalanan akong masamang babae. Wala akong nagawa noon kung hindi ang lihim na lang na umiyak dahil sa tindi ng sama ng loob. Pero ngayon, hindi naman siguro masama kung gumanti ako, hindi ba? Hindi naman siguro masamang sila naman ang bigyan ko ng sindak dahil sa kanilang ginagawa noon. Noong mapatapat ang lalaki sa aking kinaruruunan, ay walang awa kong tinagpas ang kanyang liig gamit ang palakul, dahilan para sumirit ng malakas ang kanyang sariwang dugo. Ni hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita at mabilis na hinampas ng paulit-ulit hanggang sa magkadurog-durog ang kanyang buong kalamnan. Kagaya ng ginawa nila sa kanilang mga biktima noon. Walang takot kong itinapat ang aking mukha sa kanyang mala-fountain na dugo at dinilaan pa ang mga iyon. Hindi na ako makukonsensya. Sila lang din naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Iniuwi ko ang bangkay at hinila papunta sa bahay. Madaling araw na ng mga oras na iyon at namataan ko si Ara na kagagaling lang din sa bahay. Sasabihin niya sanang wala siyang nakuha dahil ako man ay natuto ng kumain ng mga pagkaing nakahiligan niya. Ngunit nagulat nang makita kung ano ang aking daladala, saka namimilog ang mga mata na ako ay kanyang sinalubong. Sinabi ko sa kanya na pwede naming pagsaluhan ang bangkay para wag siyang mailang sa akin.
Labis ang tuwa niya at kaagad na hinila ang pinatay ko sa loob ng bahay at doon kinatay ang aming pagkain. Sa halip na matakot at mandiri, nakaramdam ako ng kasiyahan at katiwasayan habang kinakain namin ni Ara ang pinakauna kong pinaghirapang patayin na biktima. Sarap na sarap niyang hinugot ang mga lamang loob ng lalaking dati ay tinatakot lang ako at nilantakan. Mula sa atay, puso at bituka ay wala siyang pinalagpas. Maging ang mga baga ng lalaki ay kanyang sinipsip hanggang sa wala na itong natirang katas. Ganon din ang ginawa ko. Kinain ko ang ilan sa mga parte ng lalaking biktima at napagtantong masarap naman pala ito. Mas masarap pa sa karning baboy na nakapagbubuo ng aking mundo. Alam kong isang krimen ang aking ginawa. Isang karumal-dumal na krimen. Pero hindi ko man lang ito pinagsisihan. Alam kong kaya kong tiisin ang lahat para lang sa ikasasaya ng aming loob. Sabi pa nga ni Ara, hating laman na daw kami magmula ngayon. Ituturing na niya akong karuktong ng kanyang bituka. Masaya kaming nagngitian habang nagsusubuan. Kahit tigmak na sa dugo ang aming mga muka, ay pareho kaming walang pakialam. Ewan ko ba, hindi ako nakakaramdam ng konsensya. Ang naiisip ko lang ay ang ikasasaya ni Ara. Nais ko siyang maging masaya kahit pa mulat kami sa katotohanang siya ay hindi isang normal na tao. At ako man ay normal lang, ngunit gusto nang yakapin ang pagkaaswang sakali mang wala na talaga akong mapupuntahan kung hindi ang maging isang nakahihindik na nilalang. Nang sumunod na gabi, umalis ulit ako. Sa kabilang bayan ako dumayo para mag-abang ng panibagong biktima para maging pangkonsumo namin sa susunod na mga araw. Nag-alala ako dahil medyo kinakabahan ako ng mga sandaling iyon. Unang pagkakataong nakaramdam ako ng takot kahit nasanay na akong kumatay ng tao. Ewan ko ba, mas nabalisa ako sa pag-alala kung bakit pakiwari ko ay may mangyayaring masama ngayong gabi. Madaling araw na nang makauwi ako at naabutan ang nanghihinang si Ara sa labas ng aming tahanan. Labis-labis ang aking takot nang makitang sugatan siya. Nakipagsagupaan daw si Ara sa kanyang bibiktimahin. Malalim ang natamo niyang sugat sa balikat. Halos mga lahati ang kanyang braso dahil sa talim ng sugat na kanyang natamo. Sindak na hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Si Ara na lang ang natitira sa akin. Siya ang kalahating bituka ko. Bago ko pa man siya gamutin, ay pumalaho muna ako ng iyak. Inilabas ko muna ang aking nararamdaman hanggang sa magawa ko ng ikalma ang aking sarili. Ngunit nakakalungkot mang isipin, hindi ko na siya naagapan pa. Tuluyan siyang nanghina dahil sa malaking bahagi ng kanyang braso ang napuruhan. Mangiyak-ngiyak na kinausap ko siya at tinanong kung ano ba ang dapat kong igamot sa kanya. Kaso lang, umiling si Ara at sinabing hindi na daw niya kaya. Anya, hindi daw siya mawawala sa aking pagkatao. Nagpapasalamat siya sa lahat ng aming naging pinagsamahan. Mahal na mahal daw niya ako at nakahanda siyang ialay ang kanyang buhay para sa akin. Ngunit umiling ako nang hawakan niya ang aking kamay. Anya, may ibibigay siya sa akin na isang mahalagang bagay. Umiling ako, sabay sabi sa kanya
na hindi ko kailangan ang mahalagang bagay na ibibigay niya. Mas mahalaga sa akin ang kanyang buhay, kaya sana lang huwag na siyang mag-iisip ng ibang bagay na alam kong ikawawasak naming dalawa. Anya, huwag daw akong malungkot at hindi naman daw siya maglalaho. Sana daw maintindihan ko na ang lahat ng bagay na nasa aming buhay ngayon ay lilipas lang at talagang maglalaho din. Nakakaintinding tumango ako at sinabing nakahanda na ako sa kanyang paglisan. Ngumanga siya at inilabas niya ang isang itim na bertud, saka iniabot ito sa akin. Nang tanggapin ko ang bagay na iyon, basta na lang bumagsak ang kanyang kamay. Tanda na wala na siyang buhay. Masakit man, tinanggap ko ang kanyang ibinigay. Alam kong balang araw, kung mabibigyan man ako ng pagkakataong mabuhay muli, nanaisin ko siya ang magiging kapatid ko at kalahating laman na hindi ko kailanman pakakawalan. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.